Kaya mo bang makihati ng asawa? Kaya mo bang tiisin ang sakit na yung taong dapat para sa'yo ay kahati mo pa sa ibang tao? Ikaw, kaya mo ba ang ganitong sitwasyon? Papayag ka bang makihati? Papayag ka bang hindi mo makukuha ng buo ang isang bagay na alam mong ikaw ang higit na may karapatan? Papayag ka ba na dapat hawak mo siya pero dapat kang pumayag na ipahawak din siya sa iba pag sa'yo ay nagsawa na siya? Paano mo makakayanang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay kinakailangan mong makihati para lahat ay masaya kahit alam mong nadudurog ka na? Paano mo maaatim na tignan at mahalin ang isang taong dalawa kayong pinili sa buhay niya? Hindi ba dapat ikaw lang? Hindi ba dapat sayo lang? Hindi ba dapat hindi ka makikihati dahil ikaw ang nauna at sayo lang dapat ang pagmamahal niya? Mga kabarangay, samahan niyo akong itampok ang kwento ni Miss Marites, isang babaeng handang makihati sa pagmamahal. Huwag lang mawala ang taong mahal niya. Kaya mo ba ang ginagawa niya? Samahan niyo akong kilalanin siya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa. Ako nga pala si Marites, 35 years old at kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na probinsya. Kasama aking kinakasama na si Romano. Mas matanda ng 10 taon sa akin. Halos 2 dekada na kami ngayon na magkasama. Walang naging problema ang aming relasyon noong mga nakaraang taon. Kahit sabihing wala pa kaming anak ay hindi yun naging hadlang para maging masaya kami sa aming pagsasama. Sabi nga ni Romano, darating din yon, maghintay lang kami. Habang wala pa kaming anak ay nag-iipon muna siya. Sa mahabang panahon ay nagtatrabaho ito sa isang bentahan ng feeds sa bayan. Kapag day off naman ito ay nasa bukid ito at nanguhuli ng mga daga, lalo na kapag panahon ng pag-aani. May proyekto kasi ang aming barangay na manghuli ng mga daga, mga pumipeste sa aming palayan. Ang kinikita niya ay sapat sa aming dalawa at kahit papaano ay nakakapag-ipon naman kami para mabili rin yung inuupahan naming lupa at bahay. Gusto kasi naming mabili na ito para kapag nagkaroon na kami ng anak ay hindi na kami mamroblema masyado sa gastos. Yon ang plano namin. Pwede naman akong magtrabaho pero ayaw ni Romano. Para sa kanya kasi ay dapat daw ang babae ay sa bahay lang. At inaasikaso ang pangangailangan ng asawang lalaki. Pumayag naman ako. Hindi naman niya ako napabayaan kaya masaya akong nasa bahay lang, Papa Dudut. Maayos kami ni Romano. Maayos noon. Nagkasira-sira lang nang dumating at nakitira sa amin ang matalik kong kaibigan na si Elsa. Mas bata lang ng 3 taon sa akin. Dito magsisimulang mawasak ang masayang tahanan na matagal kong pinangalagaan. Anong ibig sabihin nito? Marites, ano? Kumalma ka, Marites! Kumalma ka! Paano ko kakalma? Nakapatong ang hubad mong katawan kay Elsa. Paano ko kakalma? Bago ka mag-isip ng mali. Bago ako mag-isip ng mali? Wala pa bang mali sa ginagawa niyo ngayon? Nakahubad kayong pareho at nagkatikit ang mga katawan niyo sa kama ko! Sa kama natin, Romano! Baboy ka! Baboy kayo! Huwag kang sumigaw! Nakakaya sa kapitbahay! Pag-usapan natin to, Marites. Huwag nating idaan sa galit ang lahat. Bakit hindi ako magkagalit? Bakit? Ano, kakalma ko? Asawa ko nakapatong sa matalik kong kaibigan? Ano, dapat magsaya ko? Dapat ba magpakatay ako ng baboy para ipagdiwang to? Huwag mong hintayin na masaktan kita dahil sa lakas ng bunganga mo. Sinabi ko na sa'yo na nakakaya sa mga kapitbahay eh. Bakit, Romano? Hindi mo pa ba ako sinaktan sa ginawa niyong dalawa?
Marites, Hindi ko kinakausap ko, ha? Ahas ka! Ahas! Tumigil ka na sabi! Bakit? Bakit kasalanan ko? Bakit parang ako yung mali dito? Hindi ba dapat kayo yung umintindi sa akin? Kayo yung may simpatsya? Kayo yung humingi ng pasensya? Bakit parang ako yung nahuli dito na nagkamali? Bakit ako? Andito na tayo eh. Wala na tayong magagawa. Nahuli mo na kami ni Elsa. Ganun lang yan. Tatanggapin ko na lang yung nakita ko. Tulad ng sinabi ko, wala ka nang magagawa. Nangyari na eh. Pero sana hindi mo ginawa. Sana hindi nyo ginawa. Marites, alam kong mali ang ginawa namin pero nagmamahalan kami. At anong tawag mo sa amin ni Romano? Magkaibigan lang? Sa loob ng halos 2 dekada, magkaibigan lang ba kami? Elsa, anong ginawa mo? Pinatuloy kita dito sa bahay. Inasikaso kita. Hindi ako nagkulang sa'yo. Kahit nung mga bata pa tayo, hindi ako nagkulang sa'yo. Alam ko naman yun, kaya nga nahihiya ako sa nakita mo. Aba, dapat ka nang mahiya. Dahil tinuring na kitang nakababatang kapatid ko, tapos ganito? Ganito ang maaabutan ko? Romano, kinulang ba ako ng galing sa kama para humanap ka pa ng iba? At sa kaibigan ko pa talaga. Ang bastos ng bunganga mo, Marites. Ako pa ang bastos? Ako pa? Gusto mo bang masampal ka ulit? Sinabi ko na sa'yo na tumigil ka na, di ba? Mag-uusapan natin to. Elsa! Kaibigan kita. Matalik kitang kaibigan. Bakit? Bakit mo to nagawa? Marites, nagmahal lang ako. Sana maunawaan mo. Maunawaan. Kulang pa ba ako sa pangunawa? Buong buhay ko ay inunawa ko si Elsa. Mga bata pa lamang kami ay matalik na kaming magkaibigan. Kapitbahay namin sina Elsa at alam namin sa bahay na hindi maganda ang trato sa kanya ng kanyang lola. Wala na siyang magulang. Nawala na lang daw na parang bula kaya naman lumaki ito sa piling ng kanyang lola na halos hindi siya ituring na apo. Naririnig namin madalas ang pananakit nito kay Elsa. Minsan nga sa gabi ay hinahabol pa nito ng kawayang pamalo si Elsa sa tuwing umiiyak ito dahil sa gutom. Sobrang patpatin si Elsa noon, Papa Dudut. Kulang sa nutrisyon dahil mas inuuna ng lola niya ang pagsusugal kesa bumili ng bigas. Sinusubukan ng magulang ko na kunin si Elsa noon para sa amin na tumira, pero ayaw ng lola niya. Kailangan daw nito si Elsa para may inuutusan siya sa bahay dahil mahina na siya. Balak nga rin siyang pag-aralin ni nanay noon dahil grade 2 lamang ang tinapos nito. At hindi na ipinagpatuloy ng lola niya ang pag-aaral niya. Sapat na raw na marunong siyang sumulat at magbasa ng kaunti. Hanggang isang araw ay inatake sa puso ang matanda at yon ang naging dahilan para pumanaw ito. At naging dahilan naman para mapunta sa amin si Elsa. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Dito na nagsimulang makihati siya sa mga bagay na meron ako. Lalong-lalo na sa pagmamahal ng magulang ko. Hindi naman yon problema dahil gusto ko rin naman na magkaroon ng kapatid at sa katauhan ni Elsa ay nagkaroon nga ako. Lagi kaming magkasama ni Elsa. Mula pagpasok sa eskwela hanggang sa paglalaro sa bakuran. Lumaking mahiyain ito sa akin lang ito komportableng nakikisama. Kaya nga sa magulang ko ay ilag pa rin ito, lalong-lalo na sa kanyang klase, Papa Dudut. Laging namumroblema ang kanyang mga guro dahil hindi ito umiimik sa klase. Hanggang isang araw ay nalaman na lang namin na hindi pala ito pumapasok. Pinagalitan ito ng nanay pero hindi naman sinaktan. Kinausap niya ito at sinabi ni Elsa na hindi siya sanay mag-aral. Natatakot daw siya sa ibang tao. Sa amin lang siya may tiwala. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ng nanay ko na makakasanayan din ito ang pag-aaral pero ayaw talaga niya.
Kaya naman hindi na rin ito pinilit pa na mag-aral. Kami na lang ang nagtiyagang magturo sa kanya sa bahay gamit ang mga lumang libro at notebook ko. Ako pa nga madalas ang nagiging guro nito na ikinakatuwa ko naman dahil para lang kaming naglalarong dalawa pero may natututunan siya. Hindi nga nakatungtong pa ng high school si Elsa. Tinulungan na lang nito si nanay sa gawaing bahay at sa pagbebenta ng gulay sa palengke. Mas maraming alam na trabaho si Elsa dahil sinanay siya ni nanay. Ako naman ay tumigil na rin sa pag-aaral noong tumungtong ako sa third year high school. Ang naisip ko noon ay sapat na yon para makahanap ako ng trabaho. Yung mga dalaga sa amin ay second year high school nga lang ang tinapos. Pero tignan mo at nakakuha ng trabaho sa bayan bilang mga tendera at ganun din ang gusto ko. Nakuha naman akong tendera pero umabot lang ako sa 1 buwan dahil palpak daw ako. Naging malungkot man yon para sa akin pero naging masaya pa rin ako dahil kahit papaano ay nakilala ko sa kabilang bentahan ng feeds si Romano. Niligawan ako nito hanggang sa ma-in love ako sa kanya. Tutol noon si nanay dahil bata pa ako noon pero sadyang naging matigas ang ulo ko at ipinaglaban si Romano. Kaya naman lumayas ako sa bahay at doon tumira kay Romano na may kalayuan sa bahay namin. Pinabayaan na lamang ako ni nanay at malaki na raw ako. Bahala na raw ako sa buhay ko. Si Elsa naman ay dumadalaw-dalaw lang sa akin kapag wala siyang ginagawa. Dinadalhan ako nito ng mga pagkain na luto ni nanay. Tinutulungan din niya ako sa mga gawaing bahay lalo na sa paglalaba. Magaling maglaba si Elsa. Palibhasa ay naturuan ni nanay. Kaya siyang nagturo sa akin. Masaya ako na kasama si Elsa kaya naman noong sinabi niyang gusto na niyang bumukod kina nanay ay sinuportahan ko siya. Ang sabi niya ay dito muna siya sa bahay pansamantala para makatulong ko din daw siya. Kahati ko raw siya sa mga trabaho sa bahay para hindi na ako mahirapan at pwede niyang samahan si Romano sa panghuhuli ng daga sa bukid. Pumayag naman ako. Mapapagaan ang buhay ko kapag andyan si Elsa pero impyerno pala ang hatid nito sa tahanan na binuo namin ni Romano. Anong gagawin natin ngayon? Tapusin yung namamagitan sa inyo ni Elsa at aalis siya rito. Ako? Aalis? Bakit? Dahil malandi ka. Dahil sa'yo nang galing ang kati ng higad. Para namang di ka naging makati dati kay Romano eh. Natatandaan mo pa ba? Ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng kinakasama niya noon. Aba talaga? Tumahimik na kayong dalawa! Ang pag-uusapan ay yung ngayon at hindi yung noon. Tama. Pag-usapan natin ngayon, yung ngayon na nangyari sa inyo. Uulit-ulitin ba natin yun? Oo, nagsiping kami. Hindi lang 1 beses kundi ilang beses habang wala ka o habang tulog ka. Habang tulog ako? Madali lang namang gawin yun sa sala. Tulog mantika ka kasi. Elsa, tumigil ka na. Anong gusto mo mangyari, Romano? Papalayasin mo ba ang babaeng yan o… Oo, ikaw yung lalayas. Bakit ako nga alis? Akong legal na asawa. Ay, kasal ba kayo? Di ba hindi? Ilusyonada. Talagang Tumigil kayong dalawa! Tumigil kayo! ipaglalaban ko ang karapatan ko bilang bilang kinakasama mo sa mahabang panahon. Ako ang may karapatan sa'yo. May karapatan din ako. Sa lagay nating dalawa, ako ang nauna. Pumangalawa ka lang. Ako nga yung pangalawa pero ako yung nauna. Naunang mabuntis niya. Buntis ka? 2 buwan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagkakagarapalan na naman sa pwesto sa buhay mo eh. Ilalabas ko na ang baraha ko. Marites, umalis ka na. Talo ka na. Kaano niyo na ako katagal niloloko? Gusto mo talagang malaman? Mga 7 buwan na siguro. Eh si Romano naman kasi, ayan, di nakapagpigil. Masyadong ginanahan sa akin. Eh masisisi mo ba siya? Tingnan mo nga yung katawan mo kumpara sa akin. Masyado ko ng tuyo para pagnasaan pa nitong si Romano. Ang kapal din ang mukha mo, Elsa.
Kung gaano kaganda yung hubog ng katawan mo, gano'n namang kasama ang hubog ng ugali mo. Ipapabarangay kita! Bakit ako? Kaming dalawa ni Romano ang gumawa nito. Ikaw lang ang gusto kong madiin dito dahil ikaw yung nangati at nagpakamot. Nangati rin si Romano. Sadyang magaling lang akong mangamot kaya sa akin siya lumapit. Sabi nang tumigil na kayo eh. Ayusin mo to, Romano. Mamili ka sa amin. Ako at ang anak mo? O siya? Wala akong pinipili sa inyo. Huwag mo sabihin pinapaalis mo kami. Wala akong pinipili. Pero pareho kayong mananatili rito hanggat pinag-iisipan nating tatlo kung ano ang dapat gawin. Pero Romano… Wala nang pero. Sumunod na lang kayo pareho. Papadudot si Romano ang nasunod na manatili kami ni Elsa sa bahay. Naghati kaming pareho sa asawa ko, Papadudot, at hindi yun madali para sa akin. Tatlo kaming nasa kama natutulog sa gabi at hindi yun komportable sa akin, lalo na kapag niyayakap ni Romano si Elsa at tumatalikod ito sa akin. May mga gabi rin na nararamdaman kong nagsisiping sila kapag inaakala nilang tulog na ako. Sobrang nababastos na ako sa sitwasyon, Papadudot, pero wala akong magawa kundi ang magtiis at ilihim ang sakit. Ayaw mamili sa amin ni Romano. Pareho raw siyang may obligasyon sa amin. Ako bilang matagal na niyang kinakasama at si Elsa naman ay nabuntis niya. Ang sabi niya ay masasanay din daw ako sa sitwasyon na yon. Kung hindi man raw ako masanay, umalis na lang daw ako kung hindi ko kaya. Pareho kaming nagmatigas, Papadudot. Lalo na ako. Paano ako? Mahal ko si Romano at alam kong masigit akong may karapatan. Kabit lang si Elsa, pero anong magagawa ko? Hindi kami kasal at hindi kayang panghawakan ang tagal ng pagsasama namin dahil hindi nga yun legal. Mas malaki pa ang tsansa ni Elsa na maging legal dahil may anak na sila. Malakas ang loob ni Elsa na ipaglaban ang posisyon niya dahil nabuntis siya ni Romano, pero hindi ako papayag. Hindi ko kayang wala si Romano. Kahit ganon ang ginawa nito sa akin ay mahal ko siya. Mahal na mahal. Tanga na akong tanga, Papadudot, pero akin dapat siya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Wala akong ideya sa mundo sa labas. Sinanay ako nito sa mundo sa loob lamang ng tahanan namin. Paano ako mabubuhay nito pag ako ang unang lumabas sa bahay na yon? Hindi ko maiwasang balikan ang nakaraan namin ni Elsa, Papadudot. Kung paano itong nakihati sa lahat ng meron ako. Mula sa mga laruan hanggang sa pagmamahal at atensyon ng pamilya ko. Wala namang problema sa akin noon dahil mahal ko naman siya bilang kapatid at alam ko na deserve din ito na makatanggap ng mga binanggit kong bagay dahil matagal din siyang pinagkaitan noon. Saka tinuruan ako ng mga magulang ko na huwag maging madamot. Kapag meron, magbigay ka. Pero pati ba naman sa asawa ko ay makikihati pa siya. Araw-araw, Papadudot, ay wala akong ibang ginawa kundi ang makihati kay Elsa kay Romano. Mula sa kamang hinihigaan namin hanggang sa perang ibinibigay niya. Nagalaw na nga rin ang ipon na para sana sa bahay at lupa namin dahil maraming pinabibiling pagkain na pinaglilihian itong si Elsa. Dagdag pa ang mga pa-check up nito at mga bitamina para sa ipinagbubuntis niya. Nagreklamo na ako noon kay Romano na baka naman pwedeng tipirin niya ang pera para may maiwan naman sa aming dalawa at sa magiging anak namin balang araw. Pero nagalit siya. Siya naman daw ang kumakayod at siyang nakaipon noon kaya wala akong pakialam kung saan niya ito gagastusin. Hindi na lamang ako umimik, Papadudot. Tama naman siya. Wala naman akong naiambag doon sa perang yon na naipon niya, pero bakit si Elsa? Wala rin namang siyang naiambag. Narinig ko ang reklamo mo kay Romano tungkol sa akin. Alin dun? Marami akong nirereklamo sa kanya tungkol sa'yo. Hindi mo binubuhusan ng kubeta,
Yung arenola mo, hindi mo man lang malinisan kinabukasan. Ako pa naglilinis para sa'yo. Ikaw naman ang gumagamit dahil dyan sa di mo mapigilang pantog mo. Kahit ilista mo ng ilista yung mga reklamo mong yan sa akin, di ka kakampihan ni Romano dahil buntis ako. Yan lang naman ang pinangahawakan mo. Malaking bagay na ang pagbubuntis ko na to para akong piliin ni Romano. Kapag ako... Kapag ikaw nabuntis. Aba, kailan pa? Ikaw ba yung nagpa-check up na? Halos 2 dekada na kayong magkasama pero di pa rin kayo nakakabuo. Wala naman sa kanya ang diferensya dahil nasa sinapupunan ko ang ebidensya. Paano naman nakakasiguro si Romano na anak nga niya yan? Sa sobrang kakatihan mo, malamang hindi lang si Romano kumamot sa'yo. Hoy Marites, si Romano lang ang lalaking nakagalaw sa akin at alam mo yan. Alam ko? Ang alam ko kahit kanino ipapatol ka. Tinan mo nga't asawa ko na pinatulan mo pang higad ka. Asawa? Huwag mong sasabihin yan dahil hindi kayo kasal. Di kailangan makasal para mapasakin siya. Yun naman pala eh. Di kahit di rin kami kasal, may karapatan pa rin ako sa kanya. Mapapasakin pa rin siya. Napakademonyo mo, Elsa. Tinuruan ka naman ng magandang asal na magulang natin ah. Ay, hindi! Magulang ko na inagaw mo rin ang atensyon sa akin. Kasalanan ko pa ba kung sa akin nila ibinigay ang atensyon nila, ako yung laging tumutulong sa kanila? Samantalang ikaw, puro ka pasarap nun. Kaya kahit pagpapakulo ng tubig, hindi mo alam. Kaya ayan, tingnan mo sarili mo. Di ka makaalis dito sa bahay ni Romano dahil alam mong wala kang alam gawin sa mundong to. Paano ka nga naman mabubuhay, di ba? Wala ka nang karanasan sa trabaho sa labas. Pati pa dito sa bahay, palpak. At bakit ikaw? Kung totoong matapang ka at marami kang alam na trabaho tulad ng pinagmamalaki mo, bakit ka pa nandito? Bakit hindi mo buhayin yung sinasabi mong anak ninyo ni Romano ng mag-isa, di ba? Ay, mukhang hindi mo rin kaya. Sino ba naman kasi ang tatanggap sa'yo sa trabaho grade 2 lang ang tinapos mo. Mas mahina pa sa kamote ang utak mo. Talagang, hindi ka naman siguro makukunan sa isang sampal, no? O gusto mo dalawahin ko pa para sigurado? Natuto na akong mas lumaban pa, Papa Dudut. Hindi ako papayag na magreyna-reynahan si Elsa sa bahay na ako naman ang kasama ni Romano na bumuo. Sa tuwing minamalditahan ako nito ay dinodoble ko ang balik sa kanya. Mas lalo nga kaming parang mga panabong na manok kung magsalpukan tuwing wala si Romano. Napagpapatigasan kaming dalawa lalo na sa paglilinis at sa pag-aayos ng bahay. Madalas, Papa Dudut, ay nananadya na itong si Elsa. Hindi na ito talaga nagbubuhos ng kubeta kahit mismong dumi na niya. Tinatapon pa nito sa sahig ang laman ng arenola kapag naglilinis ako ng sahig. At bilang ganti ay ginagamit ko ang mga salwal nito na panlinis ng sarili niyang ihi sa sahig. Magagalit ito at tatawanan ko lang. Para kaming dalawang kontrabida sa teleserye na pinagsama sa iisang bahay. Parehong masama ang ginagawa namin sa bawat isa. Hindi namin alam kung sino ang mabibigyan ng magandang ending sa amin dahil pareho namang nagiging masama ang ugali namin dahil lamang sa iisang lalaki. Gustong gusto ko nang magsumbong sa mga magulang namin sa ginagawang ito ni Elsa pero hindi ko magawa. Alam kong sa akin din lang ang balik ng sermon ng mga magulang ko. Una, sisisihin nila ako sa kung bakit kasi si Romano ang pinili ko. Samantalang pinagsabihan na nila ako dati pa at pangalawa, bakit ko kasi pinaglapit sina Romano at Elsa. Gayong alam kong hindi matuwid na lalaki itong si Romano. Kaya naman bago pa iratrat sa akin ito ng mga magulang ko, Papa Dudut, itatago ko na lang. Malayo naman kami sa kanila at walang kamag-anak o kakilala na malapit sa aming barangay para isumbong ang nangyayari sa amin. Saka isa pa, Papa Dudut, ay si Elsa ang paborito sa amin kahit ako ang totoong anak. Tama naman si Elsa. Siya lagi ang naaasahan ng magulang ko noong nandun pa siya sa bahay. Wala akong halos na itulong sa bahay noon kahit noong nakatira pa ako doon. Lumaki akong tamad, palibhasa alam kong andyan si Elsa na tutulong kina nanay. Ang hirap, Papa Dudut,
ang hirap na mag-isa kong kinikimkim ang problemang ito. Wala akong ibang pwedeng masabihan dahil ang panghuhusga ay malamang sa akin ibabato talaga. Sinubukan kong masanay na gano'n na ang sitwasyon. Tanging ginawa ko na lamang ay nagpakabuti ako lalo na kay Romano. Hindi ko na rin pinatulan pa si Elsa para hindi na dumagdag pa sa problema at stress ko. Mas pagsisilbihan ko na lang mabuti si Romano para makita niya ako at karapat dapat sa buhay niya at hindi si Elsa. Pero sadyang mapanakit ang tadhana dahil kahit na anong gawin ay mukhang si Elsa ang mananalo. Bakit kailangan doon ako matulog sa sala? Dahil di na tayo kasya ni Elsa sa kama. Alam mo namang maliit lang ang kama at lumalaki na ang tiyan niya. Kailangan niya ng sapat na espasyo para makagalaw siyang mabuti. Alam mo namang may problema ako sa likuran. Pahiram mo na lang ng langis yan at mawawala rin. Magpailot ka kay Kalumen sa susunod na Biyernes. Baka lamig lang yan. Pero Romano, Ay. O sige, bibilang kita ng maayos na kutsyon. Kahit yung di kakapalan, pansamantala. Pero kapag sumahod na ako, sa ngayon magtiis ka muna sa kumot. Kapalan mo na lang. Pwede rin naman ako makahingi ng karton ng sigarilyo dyan sa tindahan. Pagpatong-patungin mo na lang para kumapal. Medyo may kalambutan din naman ang karton eh. Di pa malalamigin ang likuran mo. baka naman pwedeng sasahig na lang ako ng kwarto. Doon na lang ako maglalatag, natatakot akong matulog sa sala. Ang tanda mo na, Marites. Matatakotin ka pa rin. Alam mo namang nasanay na ako na kasama ka. Eh di wag mo na lang patayin ang ilaw para di ka matakot. Di naman yun eh. Eh ano? Sabi mo natatakot ka. Natatakot ako na kapag hindi na kita nakakatabi, hindi mo na ako mamahalin. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? Masisisi mo ba ako matapos yung nangyari sa inyo ni Elsa? Ibabalik mo na naman ba yan? Kala ko ba tanggap mo na? Kala ko ba napatawad mo na ako? Napatawad, oo. Pero hindi nakalimot. Kahit iuntog mo ng paulit-ulit ang ulo ko sa bato, hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Kung di mo na kaya, edi umalis ka na dito. Bibigyan kita ng konting pera para makapagsimula ka ulit. O kaya, ihahanap kita ng trabaho sa bayan para… Hindi, wag na. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Ay, konting tiis na lang. Kapag nakapanganak na si Elsa, balik ka ulit sa kama natin. Sa ngayon, hayaan mo munang maging komportable si Elsa. Dahil ginagawa ko lang naman yun para sa magiging anak naming dalawa. Ang sabi ni Romano ay magtitiis lang ako hanggang sa makapanganak si Elsa. Ginawa ko alang-alang kay Romano at sa bata ay magtitiis ako. Nakiusap din si Romano na habang nagbubuntis si Elsa ay ako muna ang bahala sa bahay. Ayaw niyang paggalawin masyado si Elsa dahil baka makasama daw sa bata. Pinakiusapan din ako nito na alagaan ko si Elsa dahil kailangan ako nito. Hindi niyo lang alam kung gaano kasakit sa akin na gawin yon dahil sobrang labag sa kalooban ko ang pag-aalaga sa kabit ng asawa ko. Tuwang-tuwa nga si Elsa na inaasikaso ko siya. Sa wakas daw ay napapakinabangan niya ako dahil noong mga bata pa kami ako raw ang madalas na nakikinabang sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Kung hindi lang naman dahil kay Romano ay hindi ko yon gagawin. Ayoko magmukhang masama kay Romano kaya ako yon ginagawa. Saka naisip ko na kapag sinunod ko siya sa lahat ng gusto niyang gawin ay maisip nitong ako pala ang karapat dapat at si Elsa ay paaalisin niya oras na matauhan nito. Umasa ako na mangyayari yon. Nang makapanganak na si Elsa akala ko ay yon ang katapusan ng relasyon nila ng asawa ko pero hindi papadudot. Mas lalo itong nagreyna-reynahan sa bahay. Mas lalo nitong pinaramdam na ako ang sampid doon dahil may anak na silang dalawa. Hindi na rin ako nakabalik pa sa kwarto dahil kasya na raw silang tatlo sa kama. Saka na raw ako bumalik doon kapag lumaki na ang bata. Yung bata naman daw ang matutulog sa sahig ng kwarto pero papadudot hindi ko na yon inasahan pa. Maraming pangako si Romano sa akin na hindi na natupad pa.
Binilhan na lamang ako ng folding bed ni Romano para maging komportable ang tulog ko sa sala. Hindi na ako nakapagreklamo. Mas ayos na to kesa palayasin niya ako. Ako pa ang madalas na nag-aalaga ng anak nila dahil madalas ay tulog itong si Elsa. Hindi ko naman yon minamasama dahil kung magiging totoo ako, natutuwa akong alagaan ng sanggol na yon dahil kahit sa ganong paraan ay nakakahawak ako ng bata. Matagal ko ng pangarap na maging isang ina. Bata pa lang kami ni Elsa noon ay nagpapanggap na akong isang ina at si Elsa naman ang aking anak. Kaya nga nakakasama ng loob na ako pa ang hindi binayayaan ng Diyos ng anak gayong matagal ko na yung dinarasal sa kanya. At ang masakit pa ay inuna pa ng Diyos na bigyan ng anak ang dumikit kay Romano kahit ako naman dapat ang binigyan niya dahil ako ang matagal na nitong kasama. Sa paglipas ng panahon, Papa Dudut, ay nasanay na lamang ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko na inaasahan pang mapapaalis si Elsa sa bahay. Lumaki na ang bata at nadagdagan pa ng isa. Nabuntis muli ni Romano si Elsa. Papa Dudut, mas lalo akong nawawala ng pag-asa na maibabalik ang dati sa amin ni Romano. Isa na silang pamilya samantalang ako ay wala man lang pananagutan si Romano. May nangyayari pa rin naman sa amin ni Romano tuwing wala sa mood si Elsa. O hindi naman kaya ay sa tuwing nagpapagaling siya ng sugat niya dahil sa panganganak, ay sa akin siya sumisiping. Umaasa ako na makakabuo kami lalo't gabi-gabi ko siyang inaaya noon pero wala. Sa akin nga ata talaga ang diferensya at mas lalo akong nalungkot dahil unti-unting nawawala na ako ng karapatan sa bahay na yon. Dahil wala akong kakayahang maging ina na 2 beses nang pinatunayan ni Elsa. Magaling ka rin, no? Ano na naman ba, Elsa? Kung ano na naman yung ipang-iinis mo sa akin, pwede bang mamaya na lang? Nakita mo naglalaba ako. Naglalaba ng mga damit ng anak mo. Gusto kong linawin sa'yo na di ka na dapat nakikipagkompetensya pa sa akin. Dahil alam mo naman na panalo na ako. Ako yung may 2 anak kay Romano. Sa ngayon. Pero balang araw magkakaanak din kami. Aba, kailan pa? Wala pa ako rito di na kayong magkaanak-anak. Ngayon pa kaya nalagpas 30 ka na? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo pa alam kung anong pwedeng mangyari sa susunod. Kaya ba panay kalabit mo dyan kay Romano para buntisin ka? Bakit? Ikaw lang ba may karapatang kalabitin siya tuwing may pangangailangan ka? At least ako kapag nagsiping kami, sigurado ako may mabubuo kami. Ikaw, sobrang desperada mo para makailang kalabit ka kay Romano pero wala pa rin kayong nabubuo. Tanggapin mo na kasi, Marites. Umigil ka na. Tanggapin mo na lang na di kayo magkakaanak. Wala kang alas kay Romano, nasa akin na lahat. Ay talaga? Ay talagang talaga. Nakakaawa ka naman. Kung paano mo hawakan ng anak ko? Kitang-kita ko na gustong gusto mo nang magkaanak Ramdam ko na gusto mo rin na may manggaling sa'yo. Pwede ba tumigil ka na? Hayaan mo na, Marites. Hahayaan naman kitang alagaan ang mga anak ko para kahit minsan lang sa buhay mo maranasan mong humawak ng bata. Huwag ka lang masyadong mapapamahal sa kanila, ha? Alam mo naman, di ikaw ang ina. Sinabi ko tumigil ka na Oops! Nasasaling ko na ba yung pusong ina mo? Pag sinabi ko tumigil ka! Tumigil ka! Bitawan mo! Ano ba? Nandilim ang paningin ko noon, Papa Dudut. Hindi ko na kinaya pa ang pangiinsulto niya sa akin. Nilublog ko siya sa tubig kung saan ay nilalabhang ko ang mga maduduming damit ng mga anak niya. Hinila ko ng hinila ang buhok niya at ilang beses kong pinagsasampal ang mukha nito hanggang sa mismong palad ko na ang napagod. Wala siyang magawa. Marahil ay nabigla ito sa ginawa kong pagsugod at hindi niya marahil inaakala na magagawa ko yon dahil nasanay ito na hanggang salitaan lang ang labanan naming dalawa. At noong mga nakaraan pa ay hindi ko siya masyadong pinapatulan pero sa ngayon ay sumagad na siya. Hindi ko hahayaang babuyin niya ang pagkatao ko lalong lalo na ang pangarap kong maging isang ina.
Saka lang ako napatigil nang marinig kong umiiyak ang dalawang anak niya na nakatingin pala sa ginagawa namin. Pasalamat siya sa mga anak niya dahil kung hindi, baka ubos na ang buhok nito sa pananabunot ko sa kanya. Nang mahimasmasan ako ay lumabas ako ng bahay para bumili ng soft drinks. Kailangan kong malayo muna pansamantala kay Elsa dahil hindi ko alam kung ano ang pwede kong magawa sa kanya kung hindi ko yon gagawin. Kinumusta ako ng tendera kung bakit ganon ang itsura ko. Mukha raw akong nakipagsapakan. Ang sabi ko naman ay napagod lang ako maglinis ng bahay kahit na hindi kumbinsido ay tumango na lamang ito at saka hinayaan akong maubos ko ang soft drink. Panayang tulo ng mga luha ko. Bakit ba kami umabot sa ganon? Bakit ba ako umabot sa ganon? Hindi ako masamang tao, alam ko yon sa sarili ko, pero habang pinaglalaban ko ang karapatan ko sa bahay namin ni Romano, ay nagkakasungay ako at mas lalo itong tumatala sa pagdaan ng panahon. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ako ganito at hindi ito ang Marites na kilala ko. Sa nangyaring yon, Papa Dudut, ay inaasahan ko nang magsusumbong si Elsa kay Romano. Alam kong praktisado na nito ang sasabihin niya. Hindi nga ito nagpalit ng damit at nagsuklay. Inayaan nito na manatili ang itsura niyang ganon hanggang sa makauwi ng bahay si Romano. Naaalala ko pa ang bungis-ngis nito na ala demonyo habang hinihintay si Romano. Panay ang tingin nito sa akin na nagbabanta na dahil sa ginawa ko sa kanya ay mas lalong magkakaroon ng dahilan si Romano para paalisin ako at piliin silang mag-ina. Hindi ako papayag. Kung merong mang aalis doon ay si Elsa yon at hindi ako. Bakit mo naman ginawa yun kay Elsa? Tapos na pala siya magsumbong. Nakatulog na rin siya at ang mga bata. Malamang pagod na pagod yan sa pag-iimbento ng sasabihin sa'yo kaya mabilis nakatulog. Nakita ng mga bata ang ginawa mo. Di magsisinungaling ang mga bata. Alam nilang sinaktan mo ang nanay nila. Kung sinaktan ko man si Elsa ay dahil kasalanan niya yun. Kailangan ba magresulta sa sakitan niyang awan yung dalawa? Kung hanggang ngayon may galit pa rin kayo sa isa't isa, baka naman pwede magbangay na lang kayo gamit yung mga salita niyo. Magmurahan kayo! Bahala kayo! Magtahulan kayo na parang mga aso sa kanto. Wala akong pakialam. Pero wag kayo magsasakitan ng pisikal sa harapan ng mga bata. Dahil di magandang ehemplo yun. At sa tingin mo, Romano, ang ibahay ang dalawang babae, magandang ehemplo ba yan sa mga anak ninyo? Bata pa sila. Mauunawaan nila yan paglaki nila. Naiintindihan na nilang nangyayari at sa ayaw at gusto mo magtatanong ang mga yan. Di naman porket nagtanong sila sasagutin na. Pwede namang itikom ang bibig para di na lumala ang sitwasyon. Pero wala sana tayo sa sitwasyon na to kung hindi kayo naging marupok ni Elsa. Ibabalik mo na naman talaga yan, Marites. Ilang taon na nakakalipas. Oo, nagkamali ako. Pero ano bang ginagawa ko? Bumabawi naman ako Bumabawi? Kung bumabawi ka, bakit hindi ko nararamdaman? Bakit parang apay-ngapay ako rito? Bakit wala ako nakukuha sa'yo? Walang nakukuha? Di pa ba sapat na binubuhay pa rin kita? Pinapatuloy dito? Pinapakain? Bago pa man dumating si Elsa, ginagawa mo yan sa akin dahil ako ang nanguna sa'yo. Ako ang asawa mo. Pareho ko kayong asawa ni Elsa. Maging patas ka naman. Ako pa ang dapat maging patas? Ha, ako na nga yung napilitang makihate. Ako pa yung sasabihan mo maging patas. Di ganyan ang ibig kong sabihin. Ano bang ibig mong sabihin? Kasi wala namang malinaw sa lahat ng mga sinasabi mo Araw-araw nagiging malabo ang lahat. Wala na akong makita pang totoo sa mga salita mo. Mahal kita, Marites. Pero bakit hindi akong piliin mo? Dahil mahal ko rin si Elsa. Pero ako ang nauna sa'yo. Pero siya ang ina ng mga anak ko. Lintik na mga anak na yan! Dahil hindi kita mabigyan ng anak kaya ginaganyan mo ako? Halika ngayon sa kwarto. Paulit-ulit tayo magsiping para makabuo tayo para magkaroon ulit ako ng karapatan sa'yo. Ano ba, Marites? Halika na! Marites, umayos ka. Baka magising ang mga bata. Hayaan mo sila. Di ba sabi mo nga paglaki nila, may intindihan din naman nila ang lahat? Hubarin mo na yung damit mo! Kung di ka titigil sa kabaliwan mo, mapipilitan akong piliin si Elsa at iiwan kita mag-isa!
Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Pinadaloy ko ang mga luhang matagal ko nang hinarangan. Hindi ko na kayang maging matatag lalo na't yung dahilan ko para maging malakas ay mas pinili si Elsa. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Naisip ko nang maglayas para sa dignidad ko pero tuwing iniisip ko ang labas ng bahay na ito, natatakot ako. Nasanay akong binubuhay ni Romano at hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa sa labas. Tama naman si Elsa. Masyado akong nasanay na sumandal sa ibang tao kaya hindi ako makatayo sa sarili kong mga paa. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko kung bakit hindi ko hinayaang maging mahina ako. Paano na ako? Natulog ako noon nang may nabuon na desisyon. Kung gusto kong mabuhay, kung gusto kong hindi mawala si Romano sa buhay ko, makikisama ako kay Elsa. Kung kailangang makihati ako sa kanya ay gagawin ko, huwag lang mawala ang bahay at si Romano. Kahit makalamang na siya sa hati ay ayos lang. Basta maambunan pa rin ako ng pagmamahal at atensyon na nanggagaling kay Romano. Hindi na ako magrereklamo. Hindi na ako dadaing pa. Magiging kontento na ako. Susubukan ko papadudot kahit na alam kong hindi ko kaya. Wala akong ibang choice kundi ang gawin yon dahil kung hindi ko alam kung saan ako pupulutin. At hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko papadudot. Gusto ko na lamang mamanhid sa tuwing iniisip ko na kailangan kong kayanin ang sitwasyon na ito na hindi ko naman ginusto at mas lalo lamang akong nahihirapan. Bakit ba ako ang kailangang mag-adjust? Bakit parang ako pa ang napaparusahan sa kasalanang hindi naman ako ang gumawa? Gabi-gabi akong nagdurusa sa tuwing naririnig ko ang masayang tawanan ni na Romano at Elsa sa kwarto. Yung tawanang dati kaming dalawa lang ang nagpapalitan pero ngayon ay pinalitan na ni Elsa ang pwesto ko. Naaalala ko tuloy ang naging pagkakaibigan namin dati ni Elsa. Ano na bang nangyari sa aming dalawa? Wala naman akong maalalang naging galit niya sa akin noong bata pa lamang kami. Lahat ginawa ko para maging mabuting kaibigan at kapatid sa kanya. Hindi ko man siya natulungan sa ibang gawain sa bahay pero hindi ako nagkulang sa kanya. Tuwing kaarawan nito ay lagi akong may regalo sa kanya na laruan o kung anuman yung maibigan niyang pagkain. Pinag-iipunan ko yon galing sa mga baon ko para may sorpresa akong iregalo sa kanya tuwing sasapit ang kaarawan niya. Wala ring nangaapi sa kanya masyado noon dahil tuwing may gumagawa noon ay ako ang humaharap at nakikipag-away para sa kanya. Bunsong kapatid na ang turing ko sa kanya, Papa Dudut. Ate na ang tingin niya sa akin, bakit kailangan kaming umabot sa ganito? Hindi pa ba sapat yung pag-aalaga ko sa kanya tuwing nagkakasakit ito? Yung pagtatakip ko sa mga kasalanan niya tuwing nakakabasag siya ng mga gamit at ako ang umaako ng lahat ng yon. Ako ang nagturo sa kanyang maging pulido sa pagbabasa, pagbibilang at pagsusulat. Binilhan ko rin ito ng mga song hits noon dahil hilig niya ang pagkanta. Nererentahan ko rin ang gitara ng isang kapitbahay namin para lamang matuto siyang maggitara. Pati mga poster ng paborito niyang mga artista ay ako ang bumibili para may maidikit siya sa kwarto namin. Kinakantahan ko siya sa gabing maulan at makulog para mawala ang takot nito. Ako ang pinangsasangga niya sa mga asong tumatahol kapag naglalakad kami sa kanto. Ako ang umaakyat sa mga puno para kuhanan siya ng mga paborito niyang prutas. Ako lahat, Papa Dudut, ang gumagawa noon pero bakit ngayon? Sinuklian niya ng kasamaan ang naging kabutihan ko sa kanya. Naaalala ko tuloy yung naging usapan at pangako namin sa isa't isa noong mga bata pa lamang kaming dalawa. Sana paglaki natin magkasama pa rin tayo sa iisang bahay, no? Oo nga, kahit sa kubo lang basta magkasama tayong dalawa. Walang iwanan? Bakit naman kita iiwan? Basta pag malaki na tayo, magtatrabaho ako. Ako rin magtatrabaho para tulungan ka. Gusto ko doon ka lang sa bahay para maglinis.
Alam mo naman, mas magaling ka maglinis at mag-asikaso ng bahay eh. O sige, pero paano yan kapag nag-asawa ka na? Ay, hindi ako mag-aasawa. Nakakadiri yun oh. Sabi ni nanay, balang araw daw mag-aasawa rin tayo. Eh di yung magiging asawa ko, dapat mabait. Para ano? Para payagan niya ako na tumira ka sa bahay. O kaya kapag ako naman yung naunang mag-asawa, di dun ka sa akin titira. Pwede rin ganun. Tapos, didikitan natin na maraming poster ng mga artista yung kwarto natin. Teka, magkatabi pa rin ba tayo kapag nagkaroon tayo ng sariling bahay? Pwede naman, bakit hindi? O kaya, papagawa ko ng isa pang kama sa kwarto para dun ka. Yung double deck ba yun? Ay oo, gusto ko yun! Ayoko rin kasi mag-isa sa kwarto. Nakakatakot lalo na kapag malakas yung ulan. Dun daw talaga lumalabas yung mga engkanto kasi gusto nila makisilong sa bahay ng tao. Oh, sino naman nagsabi niyan? Yung kalaro ko. Tinatakot ka lang nun. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Natatakot, pero kasi pagkasama kita at ramdam kong takot ka na rin, dapat ako na yung matapang. Hindi pwedeng pareho tayong takot. Hayaan mo, balang araw magiging strong at hindi na ako matatakotin, Marites. At balang araw, magiging magkasama na tayo sa isang bahay. Pangako yan At pangako hindi tayo mag-aaway kahit kailan. Pangako? Pangako. Kung may pangako mang kaming natupad ay yung pangakong magsasama sa isang bahay pero wala naman sa usapan na pati ang magiging asawa ay iisa pa rin. Yung inosenteng pangako namin sa isa't isa ay nangyayari na ngayon at sobrang bigat na to pa rin at panindigan ng pangakong yon. Habang binabalikan ko ang nakaraang yon namin ni Elsa ay hindi ko maiwasan na maiyak. Sinisisi ko na lang ang sarili ko, Papa Dudut, kung bakit ko siya pinatuloy doon. Kung siguro ay hindi ko siya pinatira sa bahay ay hindi matutokso si Romano sa kanya. At wala kami sa komplikadong sitwasyon. Hindi ko na namalayan na napapalakas na ang iyak ko hanggang sa maramdaman ko na lamang ang paghaplos sa aking balikat. Inaasahan kong si Romano yon pero nagkamali ako at si Elsa ang nakita ko, Papa Dudut. Anong kailangan mo? Kailangan kitang makausap. Kung ipag-uutos mo na naman na laban ko ang damit ng anak mo o kaya yung panty mo, lagay mo na lang sa gilid ng poso at ako na maglalaba pagkagising ko. Hayaan mo na ako magpahinga rito. Marites, harapin mo naman ako. Ano pa bang kailangan mo, Elsa? Panalo ka na, di ba? Gusto mo pa bang idurayan sa mukha ko? Pang kailangan mong gawin sa akin para makontento ka na sa pagkapanalo mo. Patawarin mo ko. Marunong kang humingi niyan? Alam kong mula nung dumating ako sa buhay mo, kinailangan mo ng masanay na may kahati. Hanggang sa asawa mo nakihati pa rin ako. Patawarin mo ako. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako, di ba? Sanay na ako na laging nag-aabot sa'yo. Hinihintay ko na lang na mamanhid ako para tuloy-tuloy ka na lang sa pakikihati. Hindi ako masaya sa nangyayari, Marites. Namimiss kita. Namimiss ko yung pagiging magkaibigan natin. Nahihirapan ako. At paano naman ako? Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan sa ginawa niyong sitwasyon? Sa ating tatlo, ako yung pinaka-naipit dito. Wala naman akong ginawa sa inyo. Naging mabuti ako sa inyo pero anong ginawa niyo? Pinaramdam niyo sa akin na wala akong karapatang makakuha ng buong kaligayahan. Kaya nga ako lumalapit sa'yo para ayusin ang lahat. Binababa ko na ang pride ko. Ako yung mali dito. Mali ang ginawa ko. Mali ang ginawa namin ni Romano. Patawarin mo kami. Hindi yung ganun kadali. Alam ko. Kahit sarili ko di ko mapatawad sa ginawa kong to sa'yo.
Mula pagkabata, ginawa mo ang lahat para sa akin, kaya hiyang-hiya ang konsensya ko sa sinapit mo ngayon dahil sa kasakiman ko. Anong gusto mo mangyari? Napamahal na ako kay Romano pero ipapaubaya ko na siya sa'yo. Hindi na ako makikihati. Ibabalik ko na siya ng buong buo sa'yo. Alam mong hindi siya papayag sa gusto mo. Alam mong mahal ka rin niya, paborito ka pang asawa. Ang gusto mo ba umalis na ako rito? Bakit hindi? Kung gusto mo talaga mapatawad kita at makalimot ako sa ginawa niyo, umalis ka. Pero paano ang mga anak ko? Maliliit pa sila. Di ko sila kayang buhayin at ngayon, buntis ako uli. Di ko alam kung makakaya kong mag-isa. Kulang ako sa pinag-aralan, alam mo yan. Walang tatanggap sa akin. Anong gusto mo mangyari? Makikiusap ako sa'yo na dito kami titira ng mga bata pero isasauli ko na si Romano sa'yo. Kahit yun lang, di na ako makikisiping sa kanya. Babalik ka na sa kwarto niyo pero hayaan mo ako magpasustento sa kanya para sa aming mag-iina. Paano kung gusto pa rin niyang maging asawa ka? Tingnan mo nga at binantis ka niya uli. Samantalang ako, hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling kinama. Tatanggi ako sa kanya, hindi ako. Basta pipigilan ko siya. Mahal ka rin niya, Elsa. Baka nga mas higit pa sa akin. Mahal ka rin niya. Pero mas mahal ka niya. Alam ko yun. Rinig ko sa mga tawanan niyo at sa mga tinginan niyong dalawa. Alam ko, mahal niyo ang isa't isa. Oo, andun pa rin ang pagmamahal niya sa akin pero angat pa rin yung sayo. Masaya siya sa'yo at masaya ako kapag alam kong masaya siya. Anong gusto mong gawin sa sitwasyon natin? Hindi naman pwedeng... Maghahati pa rin tayo sa kanya. Sigurado ka? Andito na rin naman tayo bakit hindi pa natin ituloy? Nasanay na rin naman tayo kahit papano sa sitwasyon. At alam mong pareho nating hindi kaya na mawala si Romano sa atin kaya manatili na lang tayo sa ganito. Pero... Ang pakiusap ko lang, ayusin nating dalawang relasyon natin. Yun na lang ang pakonsuelo ko sa lahat na nangyayari na to. Ibalik natin yung pagkakaibigan. Ibalik natin yung pagiging magkapatid natin. Magiging sapat na yun. Marites... Yun na lang ang nakikita kong paraan para kahit papano madaling huminga sa sitwasyon na to. Nasanay na ako nakahati ka sa lahat. Pero hindi ako sanay na hindi maayos ang relasyon natin. Ano, payag ka ba sa gusto ko? Payag. Huwag ka na umiyak. Kaya natin to. Kakayanin. Naging ganon nga ang sitwasyon namin, Papa Dudut. Magkahati sa asawa at kung may nabago man sa sitwasyon namin ay yon ay hindi na kami nagbabangayan at nag-aaway ni Elsa sa atensyon at pagmamahal ni Romano. Nakontento na lamang kami sa kung ano ang inaabot sa amin ng asawa namin. Naging payapa naman ang pagsasama naming tatlo kasama ang mga anak nila. Itinuring na rin akong nanay ng mga anak nila at masaya ako doon. Kahit sa ganong paraan man lang ay maging nanay ako kahit na hindi galing sa akin. Nalaman na rin, Papa Dudut, ng mga magulang namin ang sitwasyon at inaasahan namin na hindi nila yon mauunawaan. Sandamakmak na galit at pangaral ang inabot namin pero tanging tangon na lamang ang naging sagot namin sa kanila. Alam naming mali, Papa Dudut, ang pinasok naming sitwasyon pero pinanindigan naman namin kaya pakiramdam namin ay magiging tama din yon. Marahil ay hindi mauunawaan ng marami sa inyo ang pinili naming landas. Pero dito na kami nasanay at dito kami komportable. Tanggap ko na ganito ang binigay sa aming kapalaran at kahit paano ay masaya na rin ako dahil nararamdaman kong muli ang pagmamahal ni Romano sa akin at higit sa lahat ay nanumbalik ang pagkakaibigan namin ni Elsa. Marami pong salamat sa pagbasa, Papa Dudut, sa kwento namin ng aming pamilya. Ako ang inyong kabarangay forever,
Marites. Kaya nyo ba ang ginagawa nila? Kaya nyo bang tanggapin na hindi buo ang binibigay sa inyo ng isang taong pinili nyong mahalin? Kaya nyo bang makihati kahit alam nyong pwede nyong makuha ng buo yan sa ibang tao? Makukontento ka ba sa kakarampot na ibinibigay sa iyo at kailangan mong magkasya sa ganyan dahil meron pang pagbibigyang ibang tao? Marites at Elsa, hindi madaling panindigan ang buhay na pinili ninyong dalawa, no? At alam ko na kung may pagkakataon para maiayos ninyo ang pagkakamali sa inyong nakaraan, ay di ninyo pipiliing pag-agawan at paghatian ng isang lalaki dahil meron pang ibang lalaki dyan na kaya kayong mahalin at panindigan ng buong buo na hindi nyo na kailangan pang makihati pa. Marites and Elsa, hindi biro ang buhay na meron kayo ngayon. At marahil marami sa inyong nakapaligid ang kune-question ang ginawa ninyong desisyon. Hindi namin alam kung paano kayo makakatagal sa ganyang sitwasyon na pinili ninyo na panindigan, pero sana balang araw malaman ninyong pareho ang totoong halaga ninyong dalawa. Yung halaga na hindi nyo makikita sa approval ng isang lalaki. Hindi namin kayo huhusgahan sa pinili ninyong landas dahil nagawa ninyong panindigan yan. Pero sana kung may pagkakataon pang makalaya sa inyong sitwasyon ay piliin ninyong gawin yon. At sana balang araw ay mangyari yon dahil pareho ninyong deserve ang pagmamahal na buo at hindi kailangang paghatian pa. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, ako po si Papa Dudut